Naantabayanan ang paglalabas ng arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder na inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa kanya. Nagugat ang asunto sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos mula sa private donors noong congressman pa siya. May report si Joseph Moro. Any clue po sino? It's Senator Marcoleta, definitely. For resolution na. We're about to file it already. Matapos ang anunsyong yan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nitong Lunes, inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ngayong araw ang kasong plunder o pandarambong laban kay Senador Rodante Marcoleta. Isinampa rin ang kasong paglabag sa Presidential Decree 46 o batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga nasa gobyerno. Nagugat ang kaso sa pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos nung kongresista pa siya at bago ang campaign period sa pagkasenador noong eleksyon 2025. Kinasuhan din ang mga nagbigay ng pera na sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Punto ng Ombudsman, sa laki ng 75 million pesos, hindi na ito maituturing ng ordinaryong kagandahang loob, kundi katiwalian para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw maaaring baliwalain na lamang ang ebidensya ng 75 million pesos na hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN at Statement of Campaign Contributions and Expenditures o SOSE. Mismong si Marcoleta rin daw ang nagsabing utang na loob ang kanyang tinanggap na pondo. Giit ng Ombudsman, ang isang nagsisilbi sa gobyerno ay hindi dapat magkaroon ng utang na loob sa kahit kanino. May tuturing pa rin daw na plunder kahit galing sa pribadong individual ang mga pondo. Hinihingan pa namin ng pahayag si Senador Marcoleta at iba pang mga kinasuhan. Bagamat dati nang sinabi ni Marcoleta na gawa-gawa lamang at imbento ang mga asunto para patahimikin siya. Si Defensor sinabing handa niyang harapin ang asunto pero iginiit na walang batayan ang kaso. Ang kanya raw donasyon at pribadong pera may deed of donation at may binayarang donor's tax. Persecution to, gusto nilang paggigipit, gusto nilang tumahimik. Lahat ng mga tumitira doon sa nangyayari ngayon na sinasabi wala pa rin nakikitang hustisya na yung ninakaw na pondo ng bansa ayaw niyong imbestigahan. Nais daw siyang patahimikin dahil sa kanyang pagsasalita at panawagan para sa investigasyon sa mga paratang ng korupsyon. May kumausap pa raw sa kanya para tumahimik pero hindi niya sinabi kung sino ito. 2-3 beses yan na may mga kaibigan, alam mo naman marami akong kaibigan din sa nakaupo sa administrasyon na tumahimik ka lang, wala na itong mga kaso. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Ombudsman. Na-raffle na ang mga kaso ni Marcoleta. Napunta sa 3rd Division ang pagdinig sa kasong plunder na non-bailable o walang piyansa. Diringgi naman sa 1st, 4th at 6th Divisions ang mga reklamong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Ang mga mahistrado ng mga dibisyon na may hawak ng kaso ang magdedesisyon kung kailan maglalabas ng arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta at 3 iba pa. Sabi ng PNP, may nakalatag na silang protocol para sa pagdakip kina Marcoleta or sa ilabas ang arrest warrant. Kung sakaling sa Senado mangyayari ang pag-aresto, ay makikipag-coordinate daw muna sila sa Senate leadership. Patuloy pang sinusubukang makuna ng reaksyon ng liderato ng Senado sa kaso ni Marcoleta. Joseph Morong, GMA News.